Hello kaibigan! Ayan, so welcome back to my channel and welcome back kaibigan. Ayan, so in this video, is tuturuan kayo kung paano ba mag-deactivate or mag-turn off ng ating mga Messenger end-to-end encryption. Ayan, so marami kasi nagtanong sa akin ngayon kung paano daw ba to ma-alisin or mawala itong end-to-end encryption. So in this video, turuan kayo kung paano. So by the way, shout out muna sa ating mga viewers ngayon. So shout out po sa inyo kaibigan. Ayan, at dito po ay wag niyo po itong i-skip tong video at tapusin niyo po until the end dahil napaka seryoso nitong gawin kaibigan. Ayan, dahil nakasalala dito yung ating mga messenger account. So ito siya kaibigan. So in this video, turuan kayo kung paano yan i-turn off kaibigan. So by the way kaibigan, ayan. So kung gusto niyo pong malaman kung ano ba itong end-to-end encryption, so ito po siya ay isang bagong pasabog po ni Messenger or ni Facebook, ayan. So ginawa nitong end-to-end encryption para sa safety rin naman natin to. Ayan. So for example, bigyan kayo ng example na mag-login kayo sa ibang account, di ba? Mostly sa atin noon, mag-login tayo sa ibang account, yung message po na naka-indicate po doon or last message po natin is andun pa rin po sa ating Messenger, sa kahit sa ibang application o kahit sa Facebook Lite. So andin pa rin, hindi siya mawawala. Pero dito sa end-to-end encryption, pag once po na nagpalit tayo ng account or nagpalit tayo ng ibang CP and nag-login po tayo doon sa ating Messenger or Facebook Lite, is automatic na po yung mawawala po yung mga ating message, yung last message po natin. So, yun, mawawala po yun agad. So, parang hindi siya mababasa kapag may mag-hack po sa inyong account or i-open po sa ibang device ng ibang tao, ay hindi po niya mababasa po yung mga iba't ibang mga messages po natin, mga privacy po natin doon. So, mawawala po pala yung privacy. Ayan. So, yun yung kagandahan dito kapag meron tayong end-to-end encryption. At the same time po is, meron po tayong password. Ayan. So, hindi po tayo mag-alala kung ma-open po nila dahil meron naman po tayong password before nila mabasa po yung mga last messages po natin. Ganyan po. So, yun. Yun po yung kagandahan dito kapag meron po tayong end-to-end encryption kapag nilagay po natin yan. So, ngayon kasi is majority na po kasi yan Facebook. So, parang sinasabi na niya na kailangan na talaga natin maglagay ng end-to-end encryption. Kasi noon pa lang ay meron na yan pero voluntary lang naman. So, hindi pa siya mandatory. So, ngayon ay mandatory na talaga siya sa ating mga messenger accounts. Ayan. So, in this video, turuan ko na kayo. So, ito na po siya. Ayan. Ayan po. So, pagka-open po natin ng ating messenger, ay bubungad po agad tayo sa ating dashboard ng ating messenger. So, dito po, wala nang paligay-ligay pa. So, dito po, ang una po nating puntahan ay walang iba kundi ito po siyang ating 3 lines sa taas. Ayan. Tapos natin yung 3 lines sa taas. Meron pa yung makikita ditong, ito siya. Itong 4 na to. So, dyan is hindi tayo dyan pupunta. Joke lang. So, dito, sa setting tayo pupunta, kaibigan. So, dito po sa setting, kaibigan. Ayan. So, ito po yung aking Facebook vlog. Ayan. So, dito po siya. Pwede po kayo pumunta dito. So, same rin naman po. Ayan. So, dito po, pumunta po tayo dito sa ating mga privacy and safety. Ayan. So, dito po siya. Ito po siya. Yung ating privacy and safety. So, dito po nakalagay yung ating mga end-to-end encryption. Ayan. So, dito po siya nilagay ni Messenger. So, dito po, tap po natin siya. And dito po, ayan, marami po dito ang pagpipilian. Ayan. Pero isa lang po yung itatap natin dito, which is ito lang po siyang si end-to-end encrypted chats. Ayan. So, dito po siya sa manage your end-to-end encrypted chat setting. Ayan. So, dito po, tap lang po natin tong ating end-to-end encrypted chats. Dito po sa end-to-end encrypted chats, makita po natin dito yung dalawang pagpipilian, which is yung manage storage at security alerts. So, yung security alerts, ito, ano po to? Pag mayroon po mag-login sa inyo, is automatic po siyang mag-notify sa inyo kapag mayroong ibang user o ibang tao na mag-open sa inyong account, is ma-notify agad niya or mag-notify agad sa inyo sa inyong mga cellphone na mayroong nag-open sa inyo na hindi nyo kikilala. Ayan. At dito naman po sa manage storage. So, tapos natin yung manage storage. So, dito sa manage storage,
dito po tayo mag-turn off ng ating mga end-to-end encryption. So dito po siya nakalagay, which is ito po talaga yung ating end-to-end encryption. So dito, meron tayong receipt pin. Ayan, before kasi tayo mag-turn on ng ating end-to-end encryption, ay may nakalagay talaga siya na receipt pin. Meron siyang pin, 6-digit pin. So alam nyo yan kasi laman nyo yan kasi nakalagin na kayo dito at nakalagay na kayo niyan. So generate 40 character code. Ayan, so importante rin yan. Save kay Google Drive. So pwede nyo po yan i-turn on para ma-save po sa inyong Google Drive yung nilagay nyo pong password. Ayan. So dito po, ito po siya, itatap lang po natin tong ating turn off security storage. So ito po siya, yung ating end-to-end encryption para matanggal po natin yung ating end-to-end encryption. At ito po kasing si delete and turn off security storage. So dito po is parang i-delete na po talaga natin at hindi na natin ibabalik yung ating mga pin or yung ating mga nilagay na 40 code characters. So ma-delete na po agad yun. At para po kayong bumalik sa una po na nag-open kayo ng end-to-end encryption. Ayan. So dito po pili lang po kayo sa dalawa. Itong delete and turn off security storage or itong turn off lang na security storage. Pero sa akin po kasi, yung gagawin ko is yung turn off security storage lang po yung gagawin ko. Ayan. So nasa inyo na po yan. So same lang naman po yan. Ang pinagkaiba lang is mawawala po yung inyong receipt pin or inyong pin code at saka yung 40 character code po ninyo kapag tinap nyo po yung delete and turn off. So tap po natin yan. Ayan. So continue. And ito na po. Nawala na po yung ating end-to-end encryption. So ang nakalagay dito is delete secure storage na lang po. At wala na po nakalagay na end-to-end encryption. At kapag mag-open naman po kayo ng end-to-end encryption, ay dito naman po nyo yan po pumunta. At dito nyo rin po yan itatap. So ito yung turn on security storage. Kanina kasi turn off nakalagay sa baba. Ngayon turn on na po siya. So which is nawala na po yung inyong security storage na end-to-end encryption. Ayan. So ito po siya. Ayan, okay na po. Ganyan po, nawala na po yung ating mga end-to-end encryption sa ating Messenger account. So ganyan lang po kadali. Ayan. So back lang po natin. Ayan. So ganyan lang po kadali. Mawala o matanggal yung ating end-to-end encryption. Ayan. So thank you po kaibigan. And don't forget to like po kaibigan. And share po this video para malaman po ng iba kung paano ba mag-turn off ng end-to-end encryption sa kanilang mga Messenger account. So thank you po and God bless. So this is the end of our video. Ayan. Kung adito ka pa rin hanggang ngayon mga kaibigan, ay alam ko nagustuhan mo itong video. Kaya I hope nakatulong to sa inyo mga kaibigan. Ayan sa little video natin yung tutorial at ngayon. Ay kung nagustuhan nyo ito mga kaibigan at nakatulong to sa inyo, ay tulungan nyo rin ako mga kaibigan. Kaya please subscribe and like my YouTube channel. Ayan. So para lahat tayo ay lumago. Ayan. So thank you. Enjoy and God bless.